everyone! Welcome to our YouTube channel Research Ready and Student Matters Hub by Doclin. We will have another lesson video, and this time it's about your related literature and studies. So how are you going to review studies or articles that are already published na pwede nyong gamitin sa inyong research paper? Ano ba yung mga pointers na dapat yung tandaan pag kayo ay kukuha na ng mga materials at mga sources na po pwedeng maging gabay doon sa inyong research paper? So pag-aaralan natin kung ano ba yung mga dapat nating hanapin, dapat nating gawin pag nagkakandak tayo ng review ng literature. Ito yung isa sa mga struggles also ng mga researchers kapag gagawa tayo ng mga research project natin, yung paggawa or yung pag-synthesize natin at pag-review natin ng mga literature. Pangkaraniwan ang ginagawa ng mga baguhang researchers or yung mga researchers na nag-aaral pa lang kung paano gumawa ng research ay kinaka-copy-paste natin yung mga literature na nakita natin sa mga sources, regardless kung anong sources yung ating pinagkuhanan. But let me just remind everyone, when you're going to use sources or materials, you can do three things. You can paraphrase, you can also summarize, and you can quote the statement. We will find ways on how are we going to explain all of those formats. But I am going to have another lesson video on data searching or tips on data searching. So magkakaroon tayo ng separate lesson videos dyan. Ang focus lang natin ngayon ay ano yung dapat nating tandaan pag nagre-review tayo ng mga literature. Kaya nga tinatawag natin siyang review. Kasi binabasa natin siya at iniintindi natin kung ano yung laman ng articles na nabasa natin. Okay, so bago natin simulan, etong mga ituturo ko sa inyo ay i-emphasize muna natin. Ano ba ang gamit ng literature review sa loob ng ating research paper? According to Cooper, 2010, there are 4 ways in which you can use your literature review. First is, integrate what others have done and said. May mga nabasa kayong literature review at meron din nabasa sa iba or iba pang sources. So po pwede nyo yung gamitin sa inyong research paper. Pwede nyo siyang isama dun sa mga discussion na meron kayo sa inyong research paper. But be sure, kaya nga siya tinawag na related, ay meron kinalaman dun sa topic na dinidiscuss ninyo sa inyong sariling research. Pangalawa, it also serves as to criticize previous scholarly works. So ginagamit to minsan kapag mayroong mga paper ng literature review, meta-analysis or meta-synthesis, or a literature review, tinitignan nila yung mga published research ng mga nakaraan. They try to compare, to contrast, see the similarities or the differences ng mga papel na na-publish na. Pangatlo, it builds bridges between related topics. Siyempre, kung marami kang evidences, mas napapatunayan mo yung isang bagay. At magagawa lamang ito sa konteksto ng research mo kung meron kang mga babasahing published materials na pwedeng makatulong mag-explain kung ano yung topic mo at how is it related also to other topics. And then lastly, sabi ni Cooper, it identified the central issues in a field. Dito na papasok uli yung research gap na tinatawag natin. So, pag sinabi nating research gap, it can take in many forms. So, pag tayo ay nagre-review ng mga literature, pwede tayong makakita ng empirical gap. Yung mga data sa findings nung nabasa nating papel. Theoretical gap. So, nakikita natin that there is a limitation still on the theory that is being utilized from one paper to the other. Pwede rin natin makita yung methodological gap. So, pag sinabing methodological gap, yung ginamit na methods dun sa mga research paper. Ang marami kang nabasang research paper, nakarelay sila sa quantitative. Yung iba naman sa qualitative, at there is a scarcity of published paper on mixed methods. So, that is already a gap.
Makikita mo rin doon sa mga literature review yung mga ginamit nila, such as their participants, their sample size, how did they select them, yung validation ng findings ng mga research nila. Yung paggawa ng literature review, nasasagot madalas yung mga tanong natin sa isipan natin bilang isang researcher. At hindi ito nasasagot ng kung ano lang yung gusto nating sagot, kung hindi kung ano yung nakasulat, na-publish at na-review ng mga scholars regarding sa specific topics. So, ganon kaimportante ang pagre-review ng mga literature. Nakakatulong siya para ma-expound or mapalawak yung kaalaman natin sa study natin na gusto nating aralin. How are you going to make your review of related literature? First thing is you have to define your research question. I-clarify natin ano ba yung scope ng research mo. Define natin clearly ano yung specific research question or yung topic na gustong i-explore ng literature review mo. Makakatulong kasi ito para ma-focus yung research mo at ma-determine natin kung ano yung relevant literature na hahanapin mo. Pangalawa, we have to identify keywords and search strategy. From your title or from your research questions, gagawa tayo ng mga keywords base doon sa iyong topic or yung title. Identify key terms, concepts, or even phrases na related dun sa research topic mo. Gagamitin kasi natin to pagka itatype natin siya dun sa database na pwede natin gamitin. Meron ako example dito. Kunyari, ang topic mo ay Effects of Mindfulness Meditation on Stress Reduction in Workplace Environments. From this specific title, nag-create tayo ng mga keywords na pwede nating gamitin doon sa ating research paper. Example are the following: mindfulness meditation, stress reduction, workplace, employee well-being, mind-body interventions, occupational stress, workplace productivity, health promotion, mental health, and intervention studies. Now, pagdating naman sa search strategy, mag-decide tayo kung anong database yung gagamitin natin. Kung ikaw meron kang preference sa most reliable database, gamitin mo siya. Pero common yung ginagamit ng mga researchers, yung mga open access na scholarly works. Meron tayo dyang tinatawag na PubMed, meron din yung Google Scholar, which is commonly used, yung mga Scopus journals na pwede nyong hanapin. Titignan nyo lang kung sila ba ay open access or hindi. Tapos, pwede rin tayong gumamit ng tinatawag nating Boolean operators. I-discuss ko yung Boolean operators dun sa tips sa data searching sa susunod nating lesson video. Pero yung Boolean operators, gumagamit siya ng word na and, or not, or kino-combine natin to mga keywords na to para yung database natin maibigay kaagad sa atin kung ano yung hinahanap natin. And then, ang pangatlo na kailangan nating tandaan pag nagsisearch tayo ng literature review, gagamit ba tayo ng database search or yung paggamit ng internet, no? Kapag gagahanap tayo o kaya yung hand search. So, ibig sabihin yung mga books or dissertations or thesis na magagamit natin at makikita natin sa library. Yung mga database search, pwede kang mag-conduct ng searching mo sa mga selected databases sa paggamit ng mga keywords. So, magbibigay tayo ng example niyan later on. Refine your research based on initial results and feedback from peers or advisors. Ang hand search naman, yung katulad ng sinabi ko kanina, pwede kang gumamit ng mga libro or any additional sources, newspaper na nakita mo sa library. You can also explore relevant journals that are published na makikita mo rin sa library. These are what you call hand search. Okay, magbigay tayo ng example kunyari dun sa data search na sinasabi ko. So, ang gusto natin kunyaring puntahan ay Google Scholar as one of the sources sa ating data search. So, yung sinasabi kong Boolean operators, kung mapapansin nyo dito, naglagay ako ng aking keyword, online shopping, tapos makikita nyo yung term
na end in all capital letters and e-business. So, nakakulong siya. So, ibig sabihin, hahanapin nitong data search na to na magkasama yung online shopping and e-business. So, kung makikita nyo yung mga example na binigay niya, magkasama yung online shopping and e-business. Now, kung gusto nyo lang na ang mag-reflect ay online shopping lang ang ilagay ninyo. Number 4 naman, evaluate and select sources. So, kung meron ka ng keywords, kasi na-define mo na yung research question mo at the beginning, meron ka nang na-identify na keyword, pangatlo, nakapag-decide ka na, database search ba or hand search ang gagamitin ko? Pangapat na kailangan mong gawin is evaluate mo at piliin mo yung mga sources na gagamitin mo. Evaluate mo sila as to what? 1, yung relevance ng research question na ginamit dun sa publication na yon. Pangalawa, yung publication date. Pangatlo, tignan mo din yung credibility ng author. At pang-apat, yung methodology na ginamit dun sa paper. Pinakamagandang gawin, mag-set tayo ng inclusion at exclusion criteria sa pagpili ng sources natin kasi ang dami nating makukuha niyan. Lalo sa panahon ngayon, yung mga database search are very accessible. Nakaka-contribute kasi siya para masagutan natin at makapagbigay ng diverse perspectives yung search na ginagawa natin para sa ating related literature. Magbigay tayo ng example. Kunyari, ang inclusion mo sa paghahanap mo ng iyong sources ay a peer-reviewed article published in 2023 which examines the relationship between Instagram use and depression symptoms among teenagers in the United States through a longitudinal study. So, ibig sabihin, kapag cross-sectional yung nakita mo sa iyong search, di mo na siya isasama. Tsaka dapat 2023. Tapos na-conduct siya sa United States of America. Napaka-particular nung gusto ng researcher. Part naman ng exclusion, a blog post discussing the general impact of social media on mental health without empirical data or specific focus on adolescents. Pag nakakita ka rin ng ganon, hindi mo siya isasama sa iyong mga sources kasi hindi siya nag-fit dun sa pangangailangan ng iyong study. Number 5 naman, mas maganda at makakatulong sa inyo kung maging organized at manageable yung resources ninyo. Kung ako sa inyo, gumawa kayo ng annotated bibliography. Yung sinasummarize niya yung mga selected sources ng main findings, methodology, tsaka kung ano yung relevance ng research question para mapacilitate niya yung analysis at tsaka yung synthesis. So, nagbigay ako ng example dito ng annotated bibliography entry. Okay, so this is an example of an annotated bibliography. Okay, so I suggest na kung kayo ay magre-review ng literature, meron kayong ganito. Kasi kadalasan kapag nagbabasa tayo, nakakalimutan natin kung ano yung laman ng binasa natin at the end of the day. Pero kung meron tayong annotated bibliography entry, pwede natin siyang balikan anytime na gusto natin. So this is an example of that annotated bibliography. Again, this is made only for the purpose of discussion in this lesson video. Ito yung ating reference, no, na cite yung ating author, si Smith and Johnson. Tapos, nung sinummarize ko yung kanilang paper na ang title ay Strategies for Enhancing Business Competitiveness in Uncertain Markets, a Case Study for Global Retail Chains. Very obvious, this is a qualitative research. Okay? Kasi na-mention niya na kung anong design na ginamit niya. Now, sinummarize ko yung findings nila. So, ito, yung summary ng findings niya na sinasabi dito, etong kanilang study ay na-explore yung strategies of global retail chains sa business. In-examine din yung 5 major retail companies operating in diverse international markets. So, may summary na ako nung nabasa kong literature review. Tapos, binasa ko rin yung kanilang methodology. So, ito yung naging findings ng aking pagbabasa. Qualitative research nga siya. At nag-utilize siya ng semi-structured interviews at ang ginamit niya yung mga senior executives. Gumamit din siya ng secondary data, particularly financial reports, at gumamit siya ng thematic analysis. Ano ngayon yung relevance nung na-search dun sa research questions? Nagpo-provide siya ng insight ng practical strategies employed by businesses to maintain competitiveness and uncertainties. At sinabi niya rin dito, nag-offer siya ng empirical evidence sa real-world examples. So, nagkaroon siya ng summary nung nabasa niya as sa researcher
kung ano yung nabasa niya dito sa work ni Smith and Johnson. So, pwede ko itago to, ilagay ko sa notes ko, itabi ko muna habang nagbabasa pa ako ng ibang literature. So, kahit gaano yung mabasa ko, kahit gaano karami yung mabasa kong literature, hindi ko siya makakalimutan kasi meron akong reference kung ano ba yung mga nabasa ko tungkol sa kanya. So, commonly, pag nag-annotate tayo, ulitin ko, pwede nyo i-summarize yung findings ng study, tapos magkaroon din kayo ng analysis ng methodology yung ginamit at kung ano yung relevance sa research question. Number 6 naman natin, no, you have to analyze and synthesize the literature. Identify mo yung themes, tsaka yung trends dun sa nabasa mo. As we have mentioned, sa paggawa mo ng annotated bibliography, i-summarize mo sila, tignan mo yung findings, yung methodologies, yung conclusions. You can also identify recurring themes, yung mga findings na conflicting from one published article to the other, tsaka yung gap dun sa knowledge na binabasa mo. So, by reading all of this, you can have a synthesis of what you read on the literature na makakatulong para pag nilagay mo siya sa research paper mo, nakikita yung relevance. Nakikita ng readers kung gaano ka-importante at relevant ang research paper mo. That ends our lesson video on reviewing literature and studies. I hope that this video will find a way to help you on your struggles in making a review of related literature. But I would like to emphasize yung mga diniscuss ko is a general tip or requirement on making a literature review. Depende kasi yan sa purpose mo kung bakit ka nagre-review ng literature. Is it your intention to have a meta-analysis, a meta-synthesis, or a systematic literature review? Yung aking diniscuss ay kung paano lang kayo makakapag-literature review na kailangan yung incorporate sa inyong research paper, may it be on your chapter 2, on the review, or may it be inside your paper as support on your data analysis. So, merong iba't iba kasing purpose ang literature review. Okay, so please like, share, and subscribe our YouTube channel para updated ka sa mga latest lesson videos. Because yung mga susunod kong videos are tips on data searching and as well as proper in-text citation. Always remember, we unlock insights to empower your minds. Thanks for watching, everyone. Bye-bye.